Pero ang limitation sa short term, kaya nga tinawag na short term, pag ikaw ay nag-resign, hindi mo nadala yung benefit mo. And then kapag ikaw naman ay tumuntong na ng 60 pataas, pag ikaw ay nag-retire, lalong hindi mo na rin dala yung healthcare benefit mo na ito. Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Long-term healthcare na nasa 98 pesos per day lang. Ang Kaiser Plan K50. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Alam mo ba na based on the study, 98% ng mga Filipino ang nagre-retire nang walang ipon. Kaya naman talagang wag na tayong gumaya sa mga nakikita natin. 45% become dependent on their children or relatives. Majority umaasa sa kanilang mga anak pag sila ay tumanda na. O kaya naman, worst case, 23% are forced to continue working. So ngayon na alam na natin ang statistics, ang nangyayari, matuto na tayo at magsimula na tayo mag-ipon at mag-prepare para sa ating retirement. Kaya i-comment nyo nga dyan, ipon. Mahirap na tumanda tayo, naaasa tayo sa ating mga anak, or mahirap na tumanda na walang ipon. Lalo na kung tayo ay mawala na ng trabaho that time at sakitin na. Paano pa ang ating healthcare? Kaya naman habang may time ka pa, gumawa na tayo ng financial plan. At i-consider natin yung 3 major financial needs natin. Ito yung natutunan ko noong 2012. Kailangan natin ng healthcare kasi lahat naman tayo, puhunan natin sa ating pagtatrabaho ang ating kalusugan. Kaya syempre, pag tayo ay nagkasakit, talagang hindi tayo makapagtrabaho at wala tayong kita. Kaya importante rin talaga na kung hindi pa sapat ang ating ipon, meron tayong pondong makukuha. Ito yung healthcare. At syempre, mahirap din naman na pag ikaw ay nagkasakit, uutangin mo pa yung pampagamot mo or pampaospital mo. So, nakaka-stress yung ganong sitwasyon. Kaya, importante na meron tayong healthcare. And of course, kailangan din natin ng life insurance. Kaya nga tinatawag to na income protection. Kasi tayo ang nagpo-provide ng income sa pamilya. So, something happens to us na mga breadwinner, merong sasagot sa mga responsibilidad na naiwan natin sa pamilya. So, ito yung instant money. And of course, lahat naman tayo kailangan natin mag-invest kasi mahirap umasa sa mga anak pag tayo ay tumanda na or nawala na ng trabaho. Kaya kailangan merong money working for you. Ito yung investment. Ito yung passive income natin. Again, 3 yung major financial needs natin: healthcare, life insurance, and investment. Kaya naman noong 2012, nung nalaman ko ang financial concepts na to, talaga nag-start ako dun sa Kaiser 3-in-1 investment. Ito yung financial product na 3-in-1 na. Ibig sabihin, meron ng healthcare, life insurance, and investment. So again, ito yung isa sa mga sinimulan ko noong 2012 na investment. At dahil maganda yung Kaiser, shinare ko din to sa aking kapatid na si Ronald. And unfortunately, noong August 2019 ay may nangyari sa kanya, nagkasakit siya at namatay siya. Kaya naman noong February lang noong 2020, kami ay isa sa mga nag-claim sa Kaiser para sa kanyang life insurance coverage. And na-transfer ng fully paid sa pamangkin ko yung kanyang plan. So again, ayaw naman natin na may magkasakit sa ating kapamilya or worst case is mawala ang ating mahal sa buhay, pero nangyayari talaga to. Kaya nga importante na may Kaiser ang bawat pamilya. Kasi kapag ikaw ay nagkasakit, may magagamit ka na health card. Ngayon, worst case may mangyari sa'yo, may maiiwan ka sa pamilya mo. Ang unique sa Kaiser, meron tong long-term healthcare. Familiar lang kasi tayo sa short-term healthcare. Ito yung binibigay na benefit ng ating mga company or ng ating mga employer. Pero ang limitation sa short term, kaya nga tinawag na short term, pag ikaw ay nag-resign, hindi mo nadala yung benefit mo. And then kapag ikaw naman ay tumuntong na ng 60 pataas, pag ikaw ay nag-retire, lalong hindi mo na rin dala yung healthcare benefit mo na ito. Kaya nga dito napapasok yung need natin sa long-term healthcare. So habang ikaw ay covered ng inyong kumpanya ng short-term healthcare, mas magandang isabay mo tong long-term healthcare kasi ito yung tinatawag na health savings account mo.
Ngayon, sa short term, syempre, sino ba naman ang gustong magkasakit kaya ayaw nating gamitin yung ating short-term health benefit. Ayaw nating magkasakit. Ngayon, ang maganda sa long term, kung hindi ka nagkakasakit, ire-reward ka. Sabi nga, sa long-term healthcare, all unused health fund accumulates with interest. Ibig sabihin, kung ikaw ay hindi nagkakasakit, wala kang availment, lalo na kung meron ka namang nagagamit na short-term healthcare, maganda. Kasi nga, ito yung savings mo na nagko-compound lang kasi may investment component tong Kaiser. Ang Kaiser, tinatawag na 3-in-1 investment kasi dito, meron ka ng healthcare, meron ka ng life insurance, at meron ka na ring investment. So, kung naaalala nyo, ito yung 3 major financial needs natin. Nasa isang financial product na. Ngayon, pag-usapan natin yung specific plan na K50. So, pag sinabing Kaiser, tandaan nyo, 720 yan. Ibig sabihin, 7 years mo lang babayaran and then 20 years yung benefit mo. Sa plan K50, 2,941 lang yan kada buwan kung ito yung premium na pipiliin mo. So again, nasa 98 pesos per day lang yan. And then kung quarterly naman, nasa 8,529. Kung semi-annual, nasa 15,882 lang. At pinakamatipid yung annual and spot cash. Pag annual, once a year ka lang nagbabayad, nasa 29,411. Spot cash, ito yung binayaran mo na agad ng isang bagsakan, yung Kaiser Plan K50. Nasa 184,600 lang. So again, pag annual, makakasave ka ng 2 months. And then kapag spot cash, yan yung pinakamalaking savings mo. Kung i-compare mo sa monthly, nasa 25% din yung discount mo pag spot cash. Sa Kaiser, para maintindihan natin yung benefit, hatiin lang natin yan sa 4 na period. Yung accumulation period, ito yung paying period, ano yung mga benefit mo. And then extended period, ito yung while waiting, 8th year to 20th year, ano yung mga benefit mo. And then maturity, ito yung after 20 years, ano yung makukuha mo. And long-term care period, ito naman yung benefit mo kapag ikaw ay may tinira pang pondo after 20 years. So una, yung tinatawag natin na accumulation period, ito yung first 7 years, ito yung paying period. Ang mga benefit mo ay una, hospitalization. So meron kang inpatient benefits. In case na ikaw ay ma-confine, meron kang magagamit na healthcare. So ang limit mo nasa 50,000 per year. And then, during the first 7 years, meron ka ring free annual physical exam and dental benefit. Ito yung kada taon. Pwede kang mag-avail ng APE tsaka dental. So, just like yung mga card natin sa company, yung short-term healthcare natin, applicable din to sa Kaiser. And then, meron tinatawag na waiver of installment due to death or disability. So, ibig sabihin nito, kung may nangyari sa plan holder, kung namatay ang plan holder, may marireceive ang family niya na 225,000 kung natural death ang cause of death. Ngayon, kung due to accident naman ang kinamatay, nasa 450,000 ang marireceive ng family niya. So, aside dito sa may marireceive na insurance coverage, mawe-waive pa yung balance ng plan holder. Kaya nga tinatawag na waiver of installment. Kung 2 years pa lang nakapaghulog ang plan holder at may nangyari sa kanya, bukod sa marireceive na instant money or yung insurance coverage ng beneficiary, mawe-waive pa yung installment. Ibig sabihin yung 5 years na balance ng plan holder, hindi na kailangan bayaran ng pamilya. Waive na, fully paid na matatransfer sa nilagay mong primary beneficiary ang iyong Kaiser. In addition, sa accumulation period, hindi pa covered ang pre-existing illness. And again, malaking bagay na merong Kaiser sa isang pamilya kasi either ikaw ang makagamit dahil syempre may healthcare to and merong investment, pagtanda mo magagamit mo rin, or may mangyari sa'yo, so may marireceive ang pamilya mo. Sila ang makikinabang ng plan mo. Sa second period naman, sa extended period, ito yung tapos ka nang magbayad ng Kaiser mo. Ano naman yung mga benefit mo? Ito yung during the 8th year to 20th year. So again, may hospitalization ka pa rin. Ito yung inpatient benefit mo na ang limit mo, of course, depende na sa plan type na kinuha mo. So again, the higher the plan, the higher the benefit. And then, covered na yung consultation. Ito yung outpatient benefit. And then, kanina, hindi pa covered yung pre-existing illness during the accumulation period or paying period. Pero dito sa extended period, covered na ang maternity, pre-existing illnesses, and dreaded diseases. And then, may investment component din ng Kaiser. Ang investment mo depende sa benefit mo at yung 10% na nagko-compound,
depende rin sa plan type na kinuha mo. So again, mas mataas ang premium, mas mataas ang benefit, mas mataas ang investment na nagko-compound. Para mas maintindihan natin ang extended period, magbigay tayo ng sample. So halimbawa, on the 14th year, ikaw ay nagkasakit. Sabihin na lang natin na nagka-dengue ka, kailangan mo ma-confine sa hospital. So kailangan mo ng healthcare. And then, ang balance mo dito on the 14th year ay nasa 124,989. Paano nakuha yan? Ito yung 47,436 na nag-accumulate mo na health benefit and then plus 77,554. Ito naman yung additional yearly health bonus mo na nag-accumulate na. So again, 47,436 plus 77,554, ito yung projected fund mo na 124,989 on the 14th year. So kung ikaw ay na-dengue, sabihin na lang natin ang hospital bill mo umabot ng 30,000. So minus lang natin dito, wala ka nang babayaran kasi nga meron kang limit na nasa 124,989. Sa pangatlong period, ito naman yung maturity, ito yung after 20 years. Ano naman yung expected natin sa plan mo? So, ang plan mo, good as cash na yan. So, kung ano man yung available balance, pwede mo nang kunin. May option ka, kunin mo na ba lahat, magtira ka pa ng partial or kalahati, or talagang itira mo pa, wag ka munang kumuha. Pwede yon. So, meron ka din ditong tinatawag na long-term care benefit. So, again, ang long-term care benefit mo, ito yung guaranteed amount na makukuha mo after 20 years, naging sakitin ka man or hindi. So, depende to sa plan type mo. So, dahil plan K50, 50,000 yung makukuha mo after 20 years. And then may tinatawag tayo na bonus. Ito yung 70% to 85% of premium. Kapag kasi wala kang availment during the first 7 years, ito yung during the accumulation period, ito yung habang nagbabayad ka, wala ka namang na-avail, hindi ka nagkasakit. So maganda kasi ire-reward ka after 20 years, meron kang bonus. Depende sa mode of payment na kinuha mo. So mag-sample tayo. Halimbawa, ang contract price, ito yung total na hinulog mo, nag-annual ka ng K50. Nasa 205,875 yung binayad mo. So 85% ng 205,875, yan yung bonus na makukuha mo on the 20th year. And then para may idea tayo, kung naghulog ka ng total na 205,875, ito yung 7 years mong binayaran, so ito yung contract price, ito yung projected amount na makukuha natin kung hindi tayo naging sakitin or wala tayong availment. Ngayon, pumunta naman tayo sa pang-apat na period. Ito yung tinatawag na long-term care period. Kapag ikaw ay may pondo pa sa Kaiser, so ito yung partial, nagtira ka pa sa Kaiser fund mo after 20 years or talagang hindi mo pa kinuha yung pondo mo, ang advantage niyan, meron ka pa ring healthcare. So, ibig sabihin, kahit beyond 60 ka na, meron ka pa ring healthcare benefit at magagamit na card. And then, kung hindi ka naman nagkakasakit, maganda kasi meron kang investment na nag-grow na kumikita ng 3% to 10%, compounding yan every year. So again, sa Kaiser, may 4 na period. Accumulation period, ito yung paying period. Extended period, ito yung 8th year to 20th year. Maturity, after 20 years. And kapag meron ka pang pondo, after 20 years, ito yung tinatawag na long-term care period. Bakit marami nagsisimula sa Kaiser? Kasi Kaiser is a good investment din. Again, 3-in-1 na to. And kung i-compare mo sa bank savings account, kung ikaw ay may target na 1.2 million, kailangan mo mag-ipon ng 5,000 per month for 20 years para ikaw ay magkaroon ng 1.2 million. Pero sa Kaiser, maghuhulog ka lang ng 5,882 per month for 7 years. Meron ka ng projected fund na 1.2 million. Aside sa investment, meron ka pang life insurance for 20 years at meron ka pang healthcare. So again, ang Kaiser 3-in-1 investment na yan. If you want to know more about Kaiser, meron ako mga short videos. Pumunta ka lang sa bit.ly/Kaiser Investment Plan. At kung gusto mo mag-request ng proposal, pwede ka mag-request sa bit.ly/Kaiser Proposal para mabigyan ka ng summary of benefit na based na sa edad mo at sa budget mo.
So kagaya ng sa pag-iipon, kagaya ng other investment, sa Kaiser maganda na magsimula agad tayo. Sabi nga dito, ano yung difference ni Mr. Now and ni Mr. Delay? Si Mr. Now nagsimula at age of 22. Pero si Mr. Delay, after 8 years pa siya nagsimula at age of 30. So pareho sila ng hinulog, 29,411 per year for 7 years. Pero pag edad nila ng 60, ang layo ng difference ng pondo nila. Si Mr. Now, nasa 3.2 million, pero si Mr. Delay at the age of 60, nasa 1.5 million lang. So bakit? Kasi si Mr. Now, mas mahaba yung time na nag-compound yung pera niya sa Kaiser. So again, i-comment nyo nga dyan, start now. Kasi again, pagdating sa pag-iipon, pagdating sa pag-i-invest, importante talaga yung oras. Ang Kaiser ambassadress namin ay si Ms. Sharon Cuneta Pangilinan. Sabi niya nga, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser para sa'yo. If you want to know more about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/RoanFB. Pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com or kontakin sa 0926-800-8685. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.